Pagbati sa inyo lahat, ako si Luis Levy at samahan niyo akong lakbayin kung paano ginagamit sa kasalukuyan ang ating wikang pambansa. Sa araw na ito, tayo ay magbibigay reaksyon sa dalawang video at atin itong bibigyan ng ating opinion. Bago ang lahat, marapat na malaman natin na noon pa lamang, bago pa tayo sa kupi ng mga Kastila, ay mayroon na tayo ginagamit na lingwahe. Isang patunay nito ay ang Laguna Copper-plated Inscription. At noong konstitusyon natin ng 1987, isinasabatas dito ang wikang Filipino bilang ating wikang pambansa. Nakapaloob din dito na kailangan natin itong gawin wikang pang-instruksyon o wikang ginagamit na pang-edukasyon o panturo. Ngayon, ang pinakalayunin na yung talakayan o ang bibigyan natin ng reaksyon ay ang sinabi ni Sibayan na ang wika ay maaaring popularly modernized o ginagamit ito sa mga pang-aliwan, sa mga show, at maaari namang ito ay intellectually modernized na magagamit sa agham, teknolohiya o sa mga importanteng mga larangan. Kaya naman natin sisimulan ang unang video o ang ating unang reaksyon sa videong pang-aliwan. Let's do this! Uprising initiation ala Aegis Juris! Unang palo kay Durang na umaas ng Diyos! Puro murat damay nanay lang naman para makapanlagnos. Kaya anong batas-batas? Dapat pangalan mo, bastos! Amen? Pero mang ex ni bastos, feeling arkitekto. Kaya pala. Kasi on paper lang may husay ang kanyang disenyo. Pang 2012 pa rin techniques ng lines mong bitaw. Sa'yo nga ang raw clothing. Kasi style mo, hilaw! Ngayon dito sa part na to, mapapansin ko yung mga mabibigat na linya nasa Filipino talaga. Kaya lip-tap yung napili ko kasi nabigyan ng reaction. Kasi dito, mas napopokaw sa tingin ko yung yung paggamit ng ating pambansang wika. Okay. At alam nyo ba kung ano yung twang? Short for tililing! Ayan yung mga part na yun. Alam mo na yung amoy! Pero yung mga part na yun, parang natingin ko, feelers lang. Hindi siya sa talaga yung pinaka-highlights, yung masasabi natin mabibigat na linya. Hindi eh. Hindi ko na kailangan ng props para bumuga ng apoy! Kaya nga sunog noon si Spade matapos kong tapak-tapakan. Walang kalaban-laban sa sobrang pagkapahiya nagpalit ka ng pangalan! Tapos kopya kay batas, kopya kay sayad, taga-duplicate ka lang. Hindi ka pinalakas ng name change, nag-hallucinate ka lang! Kurang! Malaki na pricing, batch 1. Para sa akin, okay naman yung laban. Para sa akin, okay naman yung laban. Para sa akin, may husay naman lahat. Si Batas, sobrang gigil. Si Tweng, sobrang payat. Si Ebok, sobrang likot. Si Spade, sobrang pano! Inugatan ka na sa kultura, hindi ka pa rin lumago! Kabaliktaran ka ni Twain kasi pang battle rap ka lang. Battles mo naman, nilalangaw kasi nagkakalat ka lang. Pero ang tanong, bakit ba ganito na ang tono flow mo? Masakit sa tenga, parang Yoko Ono. Natuto ka ngang magmulti, wag naman ang flow. Natuto ka ngang magmulti, wag naman ang ritmo. Parang sulat lang ni Luni na pinarap kay Nico. Tas ikaw, kung makapagyabang ka, kala mo never ka nag-stumble rap.
Habang nag-rap, parang kang juggler na nagpa-fumble rap. Hinahambalos ko ang hambog para maging humble rap. Sapak sa bibig para habang buhay ka lang mag-mumble rap. O apat kalaban ko, magtulong na kayo. Dahil bagamat apat kalaban ko, ang kalaban nyo ako. Oh, pinakinggan ko lang naman kayo out of pity. Hindi ako sa inyo natuto. Hanggang balian ka ng leeg, ako pugutan ng ulo! Hoy, Tiniling! Hindi mo ba natatalastas na sa talastasan to? Kami lang ang palabas. Patalastas lang yung angas mo. At anong go yung talas? Baka go yung talas? Matalas? Eh sa mid-tier nga hindi ka makatakas! Nagogoyo mo lang yung ibang na pricing, but not me. Tatlo na nga lang kayong rapper sa Ilustrado, wala ka pa sa top 3! Mga feel na feel ang imaheng kontra, lakas pang magbida. Eh matapang ka lang naman, Mark, kapag may kakampi ka. Parang paggawa ng magandang album, di mo ko kayang mag-isa! At ikaw naman, ha? Hindi ba iniiyak mo sa kanta mo? Wala akong pake! Wala akong pake! Eh, ba't pag... Ayun ang nakita natin na in terms of, sabihin natin na popularly modernized ang wikang Filipino. Mataas ang bibigay ko na lang sa kanya out of 10. 7 to 8. Bakit ko nasabi, no? Kasi sa larangan ng, hindi lang naman sa larangan ng flip top. Alam naman natin na na yung Filipino na ginagamit pagdating sa pang-aliw ay modernisado. At talagang nakakapukaw ng pandinig. No? Kaya naman, susunod natin bibigyan na reaksyon ay kung paano naman gamitin ang wikang Filipino sa mga mabibigat na talastasan. Papatay talaga yan. Mindanao. So thank you, Mr. President. In the course of the hearings, doon nga natin i-establish bakit nga walang pang-operation ang police. So yun ang ating, tatanungin ngayon natin yan. Pero we have run out of time for our hearing this. Kanino kay Presidente? Until now, sir. Okay. Until now. Can we excuse the President? Okay. Sige, Mr. President, by unanimous position, you are now excused from the hearings. Thank you for attending. Thank you, sir. Thank you, sir. Whether you like it or not, kasi itong mga kaibigan niyo po rito, gusto na po kayong ipa-relax sa President. Ito na kasi walang gasolina, walang pang-follow up. Mr. President, Mr. Chairman, I think it's majority of the members of this committee. Senator Romero Padilla, Senator Bongo, Yes, yours truly, and even Senator Villanueva would like to excuse the President from his... So, mapapansin natin yung mostly nagre-resort pa rin sa English Bagamat yung iba naman yung mga phrases Filipino. So at mapapansin din natin sa ibang mga senador na pag magbibigay sila ng command o ng kanilang mga opinion, madalas nasa English pa rin. Parte na ang wika ay maaaring intellectually modernized, sabi ni Subayan. Sa aspetong ito, nakikita ko na Filipino ay may malayo pa ang tatahakin. So, i-rate ko ito 5/10. Kayo, sa tingin nyo ba intellectually modernized na ang ating wikang pambansa?